It's gonna be a statement game para sa NLEX Road Warriors kontra sa TNT Tropang 5G. Rey ng Batak is on a tear this conference. Consistent at in-embrace yung pagiging main scorer ngayon without Calvin Oftana. Opens up the ball game with a mid-range jumper. Tsaka naging good thing for TNT yung pagbabalik ni BGR kasi in times like this, kapag nai-stop yung creation ng Batak, meron ng option to kick out sa big man na merong tira sa labas. 3-point shot para kay Ganuelas Roser. Tapos dito, gagamitin ng TNT yung gravity ni RR Pugoy sa poste. Once kasi na makita nila na merong mismatch kay Pogs, pupuntahan talaga nila yan eh. Parang main weapon din nila sa kanilang system. So, pag-attract ng double team, andyan si Rey ng Batak para sa 3-point shot. Kumbaga, yung approach mo dapat kay Pugoy is to play him one-on-one in the post kasi it has a better chance na magmintes if force mo siya to take fadeaway jumpers kesa mag-gamble ka for a double team. Pero again, yung NLEX, they are prioritizing yung importance ng corner. After mag-fumble ng possession, kailangan talagang merong magi-space doon sa corner para in times like this, sure ball na mau-open talaga. And Winston hits this one para sa 3-point shot. Speaking of gravity kanina, para naman sa NLEX, si Bolik talaga yung masasabi nating nakikinabang sa 4-point area. Kasi yung space na nagagawa niya dahil sa range niya rin. And dito sila mag-ooperate ng PNR eh. Tapos yung blitz is masyadong malaki yung space. Kaya meron siyang magandang angle na pasa papunta kay Jones in the paint. Tapos grabe naman si Jones dito sa next possession. Titira ng 4-point shot. Here in this possession, gagahin ng TNT yung mali ng NLEX in terms of approaching post playmaking. Rakal is posting up heading, tas mag-worried si BGR. Kumbaga, know the tendencies of your opponent. And ayun, nabigay pa kay Bahio para sa easy shot. Unlike, 'di ba, if hinayaan lang nila si Rakal to take post shots. Tas ano pa bang pwede mong sabihin dito kay Bolik pag nag-decide siya to be aggressive? Lalo pag nag-drive siya. Damn, what a shot! Over the long arms ni RHJ, the second. And to end the quarter, again, yung corner game ng NLEX, meron at meron dapat dyan. Another 3-point shot, 9-point lead. Sa second quarter, papakitaan tayo ni Coach Jimmy ng Princeton action, pinch post, screen and slip. Si LJ ang initial screener ni Kevin, then went to the elbow kay Jones, tas si LJ will slip into the middle after magkaroon ng space for the layup. Tas grabe talaga yung scoring ni Jones pag gugustuhin niya lang talagang magbakaw eh. Pero he is a team player and sakto lang naman yung ginagawa niya. Pang balance ng team action, may set plays at merong kakana siya ng sarili niyang tira. For TNT naman, yung kapatid ni RHJ is a decent import in fairness. He can score and he can bully his way and is a good defender in the paint ha. Meron siyang moments dito sa second quarter para magising yung TNT. Pero ibang klase din talaga yung confidence ni Kevin Alas ever since Jimmy Alapag na yung may hawak ng team. Akala natin it is over na para sa career niya. Pero ito mukhang another long-term contract in the making para sa long-time player ng NLEX. Here, ang ganda ng spacing ng NLEX. Spread PNR action. 2-man in the corner, 1 in the wing. Tas ang lapad kasi ng range ni Berto eh. With that simple basket para kay JB Bahio. Here, with the range of Berto, tapos pag nag-switch siya kanya yung big man, sobrang dali para sa kanya to operate if magdadrive siya. Kasi naman, may iwan niya talaga eh. Berto going all the way. Tapos alam nating magaling na defender si Kitevis. Kaya siguro, na-challenge din si Berto. Ayun, schooling him on a one-on-one scenario. Another Berto basket. Ganyang player sana yung tawagan ng Gilas Pilipinas eh, no? Ano pa bang dapat patunayan ni Bolik para maging regular dyan? Makokontrol pa rin ng NLEX yung ball game dahil maganda na ulit yung nilalaro ni Winston. Mid-range gaming is on. Pero nadudulas-dulas pa rin talaga siya eh. Kasi, ba't nga ba kasi dito naglalaro yung PBA? Ang ganda-ganda ng Araneta eh, no? Kaso lang, hindi ata nila ma-ROI pag regular games. Kahit sana sa mga smaller venue pero accessible sa commute tas walang natulo. Yung Araneta talaga yung best para sa commute kasi tulad ko, isang MRT lang, makakanood ka na eh. Eh pag Inares, aray ko po. Tsaka, pag sa Araneta, hindi boring after game. For TNT, Rey ng Batak,
show is on again. Nakakatawang makita na he is playing like this. Tsaka bias ko rin talaga to eh. College pa lang, ang dami kong mixtape sa kanya. Tas tinutulungan din naman siya ni Heading to ease some burden. Kasi ganun yung style ng TNT. Kailangan mag-produce yung mga attackers nila. And magiging effective yung buong squad. Sa third quarter, 10-point lead para sa NLEX. Tas isang tragic injury ang mangyayari kay Daquan Jones. Hindi ko na ipapakita kasi grabe. Panoorin nyo na lang siguro sa One Sports yung clip. Nakapanghina talaga. Tas sobrang sakit kasi ang ganda ng pinapakita niya. Ang ganda ng pinapakita ng buong NLEX this conference. Alam mo yung tipong may chance tayong makakita ng bago sa playoffs. Malay natin, umabot ng finals. Tas ganito, grabing inares yan. Ilang player na yung nadali ng major injury dyan. Again, ba't kasi naglalaro pa dyan? So ayun, lalaban ng NLEX without an import. Heading in the corner para sa 3-point shot. Pero mame-maintain ng NLEX yung lead courtesy of the attacking ni LJ Gonzalez, attracting 3 defenders para malibre si JB Bahio. Kaso without Jones in the paint, chance to ni RHJ to enforce his way and one. Tas halos ganun na yung ginagawa nila eh, attacking the paint. Ito medyo na-force pa ng tough shot ni Semerad pero pasok pa rin eh. Then, same point of attack. Punta sa paint, Pogoy versus Nelly and 1. But LJ Gonzalez will make a 3 to end the quarter para 6-point lead. Sa fourth quarter, naging point of attack naman ng NLEX is to switch up RHJ kay LJ. And magke-create siya on his own kasi napansin ni Coach Jimmy yung perimeter defense ni RHJ is mabagal to react kasi yung kanina nga, di ba, yung si Bolik yung umatake. And here, ayun, si LJ Gonzalez, what a layup. Kaso lang, mapapa-aray ang NLEX dito sa 4-point shot ni Jordan Heading. Tas wala ka talaga magagawa pag gumana yung attacks ng TNT eh. Pogoy, tough shot na yan eh. Pasok talaga. Naging unstoppable si Pogoy kasi walang help defender, tumaas yung confidence mo, walang rim protection, and 1. Tas ito, masakit for NLEX. Reynan Batak will hit a 4-point shot. Ito yung real game ng TNT. Lumalabas sa clutch moments. Tas yung NLEX medyo na out of character sila sa endgame eh. Nawawala yung mga sets, and ang dami pa nga possessions na puro tirang bahala yung mga nangyayari. Semerad, awkward attempts, then 4 shots from JB. Mga wala sa identity nila yan eh. Then BGR makes it a 5-point game. Pero in times like this, if naba-black out yung team, tas meron kang player like Robert Bolik, you can have a relief. If you are a coach, may player kang masasandalan pag kailangan mo ng own creation, attacks, nasampal, no call, pero pasok pa rin. Pero again, TNT, yung kanilang paint touch is yung main weapon nila ngayon. RHJ, 2 points. Going back to NLEX, Robert Bolik, what guts. A guy with a type C of blood. C for clutch. 4-point shot. Grabe. Then, bad decision from Bahio to foul Pogoy. Instead na 3-point lead lang sa yun eh. Nagong 4 points pa dahil sa bonus free throw. Pero again, the man, Robert Bolik, pinahawak ng bola for the tie. I don't know, tindig balahibo ko dito kay Berto. May chance ang TNT to win it, kaso taranta yung attempt ni BGR kahit may enough time siya to have a decent shot kasi si LJ yung tao niya. Ayun, overtime, grabe ka Berto. Sa overtime, may kita niyo yung ulo ni Berto. Na-recognize niya na agad kung saan niya dadalhin yung bola. Attacking the middle. Then, dun sa corner kay Semerad para sa 3-point shot. Then, TNT will start to miss. Tas gagamitin ni Berto yung kanyang pagiging outside threat and yung gravity niya para makabuelo si LJ. Kasi kahit slight confusion lang sa defense is malaki na yan para kay LJ for the layup. Fouled out pa sinang Batak. And here, good read from LJ Gonzalez na si Ketevis is a tight defender. Ditikatan ka talaga. So, ang move na pwede is to take all his gravity believing that you are going for a drive. Then, ayun, step back, suwabe kay LJ. Then, icing on the cake, Berto with the steal, fast break to Semerad. GG's, panalo ang NLEX without Jones in the third quarter. So, get well soon also. For sure, magkakaroon ng bagong import ang NLEX.
Sayang si Dequan, sobrang fit pa naman. So ayun, good night everyone.